Namumuhay tayo sa panahon ng panlilinlang. Isang kapanahunan kung saan tahimik ngunit makapangyarihang binubuo ni Satanas ang kanyang bagong kaayusan sa mundo. Hindi lang ito tungkol sa mga gobyerno, pera, o teknolohiya. Sa kaibuturan nito, ang bagong kaayusang ito ay may mas malalim na layunin, ang kontrolin ang kaluluwa ng tao sa pamamagitan ng pagsamba sa kalayawan. Alam ng kaaway na kung hindi niya kayang talunin ang simbahan sa pamamagitan ng dahas, aakitin niya ito sa pamamagitan ng kaginhawaan. At kung hindi kanya kayang takutin upang sumuko, aakitin kanya upang maging alipin ng iyong laman. Ang relihiyon ng kalayawan ay hindi bago. Ito'y sinauna, mapanlinlang, at nakamamatay. Sa katunayan, ito ang mismong pundasyon ng bagong kaayusan ni Satanas. Namumuhay tayo sa panahon kung saan mas maraming tao ang sumasamba sa dambana ng kalayawan kaysa sa dambana ng kataas-taasang Diyos. Nabubuhay tayo sa panahon kung saan hindi na mahalaga ang kabanalan, kundi ang kaligayahan. Hindi na tungkol sa katwiran, kundi sa pag-abuso sa sarili. Ang Diyos ng mundong ito, si Satanas, ay tusong lumikha ng isang sistema na niluluwalhati ang kalayawan at pinagtatawanan ang kalinisan. Hindi kailangang pilitin ni Satanas ang mga tao na sambahin siya. Kailangan lang niyang akitin silang sambahin ang kanilang sarili. At iyon mismo ang ginagawa ng relihiyon ng kalayawan, ito ay nakasentro sa sarili, niluluwalhati ang laman, at pumapatay sa espiritu. Ang dyablo ay bumubulong pa rin ng parehong kasinungalingan na ibinulong niya kay Eva, ayos lang. Masarap ito. Karapat-dapat ka dyan. Ngunit tandaan mo ito, kung nagawa ni Satanas na akitin ang mga anghel palabas ng langit, magagawa rin niyang akitin ka papasok sa impyerno. Nilinlang niya ang mga nilalang na nakita na ang mukha ng Diyos. Kung napaniwala niya ang mga anghel na nilikha sa kabanalan upang tumalikod, ano ang nagpapaniwala sa iyo na ikaw ay ligtas? Dapat mong maunawaan ang lalim ng kanyang panlilinlang at ang kasubtaylan ng kanyang mga estratehiya. Totoo, may kalayawan sa kasalanan, hindi ito ikinakaila ng Biblia, ngunit tayo ay binabalaan ukol sa kapalit nito. Ang kalayawan ang pain, ngunit ang sakit ang kawit. Sabi sa unang Timoteo Kabanata 5:6, ngunit ang babaeng namumuhay sa kalayawan ay patay na kahit buhay. Ito ang bitag. Iniaalok ni Satanas ang panandaliang kalayawan kapalit ng pangmatagalang pagdurusa. Ipinapakita niya ang tamis sa labi, pero itinago ang kapeitan sa tiyan. Ipinapakita niya ang pain, pero itinatago ang kawit. At sa kasamaang palad, napakarami ang nabibiktima nito araw-araw. May kalayawan sa pakikiapid. May kalayawan sa pangangalunya. May kalayawan sa sexual na imoralidad, paghihiganti, paglalasing, paggamit ng droga, at paninirang puri. Ginagamit ni Satanas ang mga kalayawang ito na parang espiritual na pampamanhid, upang patayin ang iyong konsensya habang dahan-dahan niyang hinihila ang iyong kaluluwa patungo sa impyerno. Pinananatili kanyang aliw na aliw habang ikaw ay unti-unting inalipin. Mula noon, ang hangad ni Satanas ay ang pagsamba. Sa Isaias Kapitulo 14, sinabi niya, aakyat ako, magiging gaya ako ng kataas-taasan. Ngunit sa halip na pilitin ang mga tao na sumamba sa kanya, ngayon ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pang-aakit. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapalit sa Diyos ng kalayawan. Ang bagong kaayusan sa mundo na binubuo ni Satanas ay hindi agad mukhang paniniil, sa simula, mukha itong kalayaan. Gawin mo ang gusto mo. Sundin mo ang iyong puso. Isabuhay mo ang iyong katotohanan. Iyan ang awitin ng sistema ni Satanas. At marami ang kumuha sa awiting ito at ginawa itong kanilang personal na ebanghelyo. Hindi siya nagtatayo ng hukbo gamit ang mga baril, kundi gamit ang mga pagnanasa. At ang labanan ay hindi nagaganap sa malalayong bansa, kundi sa iyong puso. Bawat tukso ay isang digmaan para sa iyong kaluluwa. Sa tuwing ikaw ay nagsasabi ng oo, sa laman, sinasabi mong oo, sa sistema ni Satanas. Isa sa pinakamapupunong tao na nabuhay, si Solomon, ay bumagsak dahil sa relihiyon ng kalayawan. Taglay niya ang karunungan, kayamanan, at kapangyarihan, pero ang kanyang laman ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Sabi sa unang mga hari Kapitulo 11 versikulo 3, mayroon siyang 700 asawa ng mga prinsesa, at 300 kabit, at pinatalikod ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Hinabol ni Solomon ang mga bagay na nakalulugod sa laman, at nauwi siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dapat tayong manginig sa aral na ito. Kung si Solomon ay maaaring bumagsak, tayo rin. Ako rin. Walang ligtas. Hindi natatakot ang dyablo sa dami ng alam mo sa Biblia o sa sipag mo sa pagsimba. Kapag hinayaan mong maghari ang laman, gagabayan ka ni Satanas na parang tupa patungo sa katayan. Sinulat ni Solomon ang Ecclesiastes upang ipahayag ang kanyang mga pagsisisi, walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Matapos niyang habulin ang kalayawan, natanto niyang ito'y hangkag.
Lahat ng sexual na kasiyahan, lahat ng tawanan, alak, at proyekto, wala ni isa ang nakapuno sa butas sa kanyang puso. Taglay niya ang lahat, pero nawala sa kanya ang pinakamahalaga, ang matalik na kaugnayan sa Diyos. Marami ang naniniwalang kaya nilang mamuhay ng doble, tinatangkilik ang kanilang mga lihim na kalayawan habang umaasang mananatili ang pabor ng Diyos. Pero hindi ganoon ang takbo ng buhay. Sabi sa mga bilang Kapitulo 32 versikulo 23, tiyak na mahahayag ang iyong kasalanan. Ang kasalanan ay parang bomba na may orasan, maaaring nakatago ngayon pero isang araw sa isubog din ito. Ang kalayawang itinatago mo ngayon ay magiging kirot na daranasin mo bukas. Ang pribadong kalayawan mo ngayon ay magiging pampublikong kahihiyan kung hindi ka magsisisi. Hindi ka pwedeng mamuhay ng isang paraan sa simbahan at ibang paraan sa iyong tahanan. Hindi mo pwedeng itaas ang kamay sa pagsamba habang lihim kang nabubuhay sa pita. Nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng tao, at ang ginagawa sa dilim ay laging nailalantad sa liwanag. Ang lunas, mamuhay ayon sa Espiritu. Sabi sa Galatia Kapitulo 5 versikulo 16, lumakad kayo ayon sa Espiritu, at hindi ninyo tutuperin ang mga pita ng laman. Ang bagong kaayusan ni Satanas ay nakatayo sa pundasyon ng mga pita ng laman, pero ang kaharian ng Diyos ay nakatayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi mo maaaring paglangkuran ang dalawa. Hindi mo maaaring sabay na mamuhay sa Espiritu at sa lihim na kasalanan. Kailangang pumili ka kung sino ang iyong paglilingkuran. Sabi ni Pablo sa unang Korinto Kapitulo 9 versikulo 27, subalit sinusupil ko ang aking katawan at sinusuko sa pagkaalipin, baka pagkatapos kong mang-aral sa iba, ako mismo ay itakwil. Ibig sabihin, maaari kang mang-aral at maitaboy kung ang katawan mo ang naghahari sa'yo. Maaari kang maglingkod at mapahamak kung lihim mong pinaglilingkuran ang iyong laman. Ang pagsupil sa laman ay hindi opsyon, ito ay utos para sa ating kaligtasan. Tingnan mo ang mundo. Tingnan mo ang entertainment. Tingnan mo ang social media. Lahat ay umiikot sa pagpapaligaya ng sarili. Itinuturo sa atin na habulin kung ano ang nagpapasaya, kung ano ang nagbibigay ng kalayawan. Ngunit ito mismo ang daan patungo sa kapahamakan. Ang kalayawan ang pain ng dyablo. Walang magkasasala kung hindi ito masarap sa simula. Iyan ang pain. Nangangako ang kasalanan ng kasiyahan, pero ang idinudulot nito ay pagkawasak. Mukhang masaya, pero nauuwi sa apoy. Masarap sa simula, pero nauuwi sa pagsisisi. Aakitin ka, pero huhusgahan ka. Sabi sa Galatia Kapitulo 6 versikulo 7 hanggang 8, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring kutsain. Ano man ang ihasik ng tao, siya rin ang aanihin. Ang kalayawang inihahasik mo ngayon sa laman ay kasiraan ang aanihin mo bukas. Maaring tumagal, pero darating ang anihan. Hindi ka maaaring maghasik ng binhi ng pita at umasa ng ani ng kapayapaan. At naroon si Satanas, bumubulong, karapat-dapat ka dito. Narinig mo na ba ang tinig na iyon? Pagod ka na, karapat-dapat ka dito. Malungkot ka, karapat-dapat ka dito. Walang makakaalam, karapat-dapat ka dito. Ang tinig na iyan ay hindi mula sa Diyos. Hindi rin iyan tunay na galing sa'yo. Iyan ang tinig ng matandang ahas na sumuot sa Eden at nagsabing, hindi ka naman talaga mamamatay. Kung naakit ni Satanas ang mga anghel palabas ng langit, anong dahilan para isipin mong hindi kanya kayang akitin patungong impyerno? Dapat patahimikin mo ang tinig na iyan sa pamamagitan ng pagpuno ng iyong isipan ng salita ng Diyos. Bawat tukso ay kailangang salubungin ng kasulatan, gaya ng ginawa ni Jesus sa ilang. Huwag mong akalaing ligtas ka na sa tukso, mas mabubuti pang lalaki't babae kaysa sa atin ang bumagsak na. Si David, isang lalaking ayon sa puso ng Diyos, bumagsak sa kalayawan. Si Samson, pinahirin mula sa pagkabata, bumagsak sa kalayawan. Si Judas, na lumakad kasama ni Jesus, ipinagkanulo siya para sa 30 pilak. Hindi tayo ligtas, ikaw man, ako man. Kaya't kailangan nating bantayan ang ating puso. Lumakad sa pagpapakumbaba. Araw-araw, kailangang ipako natin sa cross ang laman at itakwil ang sarili. Sapagkat ang kultura na inuuna ang kalayawan kaysa sa kabanalan ay kultura na kontra Kristo. Ito ang kulturang naghahanda sa mundo para sa mismong Antikristo. Bakit? Sapagkat ang mga taong alipin ng kanilang kalayawan ay madaling kontrolin. Gagawin nila ang lahat upang mapanatili ang kanilang ginhawa, kasiyahan, at karangyaan. Sabi sa ikalawang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 4, na ang tao ng kasalanan ay itataas ang sarili higit sa lahat ng tinatawag na Diyos. At anong mas mainam na paraan upang ihanda ang mundo sa kanya kundi alisin ang Diyos at ipalit ang pagpapaligaya sa sarili? Kapag ang mga tao ay naging alipin ng kalayawan, tatanggihan nila ang anumang bagay na may kapalit.
Tatanggihan nila ang anumang humihingi ng sakripisyo. At yamang ang tunay na ebanghelyo ay nangangailangan ng pagkamatay sa sarili, ito rin ay kanilang tatanggihan. Ang huling babala, ang relihiyon ng kalayawan ay magbabayad ka ng lahat. Mawawala ang iyong pamilya. Mawawala ang iyong pagpapahid. Mawawala ang iyong kaluluwa. Ito ang pinakamalupit na plano ni Satanas sa kanyang bagong kaayusan sa mundo. Huwag kang padaya. Huwag mong kagatin ang pain. Huwag kang mahulog sa kasinungalingan. Sabi sa Roma Kapitulo 13 versikulo 14, kundi isuot ninyo ang Panginoong Jesu Kristo, at huwag ninyong paglaanan ang laman upang tuparin ang mga pita nito. Pumili ka ng makipot na daan. Pumili ka ng pagsunod. Piliin mo ang Espiritu kaysa sa laman. Piliin mo si Kristo kaysa sa kaginhawaan. Piliin mo ang katotohanan kaysa sa tukso. Sapagkat sa huli, ang bagong kaayusan ni Satanas ay babagsak. Masusunog ang kanyang sistema, at lahat ng pumili sa panandaliang kalayawan ng mundong ito sa halip na ang walang hanggang kagalakan kay Kristo ay mananangis ng walang hanggang pagsisisi. Panawagan, magsisi ka na sa mga lihim na kalayawan. Tumakas ka mula sa mga tagong kasalanan. Ipasakop mo ang iyong katawan sa kapangyarihan ng Espiritu. Pumili ka ngayon kung sino ang iyong paglilingkuran. Sapagkat kung kaya ni Satanas na hikayatin ang mga anghel palabas ng langit, huwag mong akalaing hindi kanya kayang akitin patungo sa impyerno. Pero kung isusuko mo ang iyong buhay kay Kristo, kaya kanyang akayin patungo sa langit. Pumili ka ng may katalinuhan. Nauubos na ang oras. Nagbabala ang Biblia tungkol sa isang paparating na sistema ng kontrol na hindi pa kailanman nakita ng mundo. Ang sistemang ito, na pamumunuan ng Antikristo, ay hindi lamang hihingi ng ganap na katapatan, kundi parurusahan ang sinumang tatangging sumunod. Ang tanong ng marami, paano malalaman kung ang isang tao ay tumangging sumamba sa larawan ng halimaw? Bagaman hindi ibinigay ng kasulatan ang lahat ng espesipikong detalye, maaari nating gamitin ang mga babala ng propesya at ang mga makabagong pangyayari upang maunawaan kung gaano kabigat ang darating. Ang katotohanan, ipinakita na ng kasaysayan kung paanong ang mga mapaniil na rehimen ay nagpapatupad ng pagsunod, sa pamamagitan ng mga especially pagmamanman ng gobyerno, at mga pampublikong panata ng katapatan. Ngunit ang sistema ng halimaw ay gagana sa antas na hindi pa kailanman nakita, upang pilitin ang mundo na sumamba sa Antikristo. Ngayon pa lang, gumagamit na ang mga pamahalaan ng malawakang teknolohiyang paniniktik. Isipin mo ang isang mundo kung saan ang mga tao ay kailangang magpakita ng hayagang katapatan sa halimaw upang makasurvive. Ito ang mundong sinasabi sa atin sa Apokalipsis Kabanata 13. Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 15 hanggang 18, at binigyan siya ng kapangyarihan na bigyang buhay ang larawan ng halimaw, upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita, at magawa niyang ipapatay ang lahat ng hindi sasamba sa larawan ng halimaw. At pinipilit niya ang lahat, dakila at hamak, mayaman at mahirap, alipin at malaya, upang bigyan ng tanda sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo, at upang walang sinuman ang makabili o makapagbili maliban sa may tanda, ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng kanyang pangalan. Narito ang karunungan. Ang may kaunawan ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Sa huling panahon, si Satanas mismo ang haharap sa entablado, hihingi ng pagsamba at paghanga sa paraang hindi pa nakita kailanman sa kasaysayan. Napakalakas ng espiritual na panlilinlang na ang mga tatangging magpasakop ay hindi lang basta itatakwil kundi lalabisang uusigin ng hindi pa nararanasan noon. Ang kalupitan sa panahong ito ay walang katulad sa kasaysayan. Sa mundong kung saan ang katotohanan ay pipigilan at ang pandaraya ang maghahari, ang matatag na pagtayo para kay Kristo ay magbabayad ka ng pinakamataas na halaga. Panahon ito ng matinding hirap kung saan ang mga tatanggi ay pagtataksilan ng sarili nilang pamilya, kaibigan, at kapitbahay, mga pumili na ng katapatan sa halimaw. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 16 hanggang 17 na lahat, maliit at dakila, mayaman at mahirap, malaya at alipin, ay pipilitin na tumanggap ng tanda sa kanilang kanang kamay o noo upang makabili o makapagbenta. Ibig sabihin nito, itatatag ng Antikristo ang isang pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya. Ang mga sistemang pinapaunlad ngayon, digital na pera, biometric na pagkakakilanlan, at AI na pamahalaan sa pananalapi, ay nagbubukas ng daan para sa kontrol na inilalarawan sa Apokalipsis. Isipin mo ang isang mundong ganap na walang salaping pisikal. Wala nang lihim na transaksyon. Bawat pagbili ay masusubaybayan at makokontrol. Wala kang akses sa pagkain, tubig, transportasyon, o gamutan kung hindi ka susunod. Marami ang iniisip na maaari silang magtago at mabuhay sa labas ng sistema, pero binabala ng Biblia na hindi ito magiging posible.
Ang sistema ng Antikristo ay titiyak ng ganap na kontrol sa lahat ng aspeto ng buhay. Subukang makipagpalitan man ng kalakal, pero kung wala kang legal na karapatan para makipag-trade, limitado pa rin ang iyong magagawa. Ang mga tatanggi sa tanda ay magiging parang mga itinakwil ng lipunan, hindi makakagalaw, hindi makakabili, hindi makakabenta. At ito ay hindi kathang-isip. Narito na ang teknolohiya para sa ganitong kontrol, central bank digital currencies, biometric scanning, AI surveillance, lahat ng ito ay patungo sa isang pandaigdigang sistema ng kontrol na pinamumunuan ng Antikristo. Kung tatanggi ka sa tanda, ikaw ay puputulan mula sa lipunan. Wala kang bank account, wala kang legal na trabaho, hindi ka makakabayad ng renta, hulog sa bahay, o kuryente. Ang tanging pagpipilian, sumuko o magbayad ng sukdulang halaga. Marami ang hindi nauunawaan ang espiritual na bigat ng pagtanggap sa tanda. Hindi ito simpleng desisyong pangkabuhayan, ito ay desisyong pangwalang hanggan. Ayon sa Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 9 hanggang 11, ang mga tatanggap ng tanda ay hahatulan at mahihiwalay sa Diyos magpakailanman. Ibig sabihin, ang pagtanggap sa tanda ay hindi na mapagsisihan, ito ay huling hakbang ng katapatan kay Satanas. Hindi ito desisyong nagawa sa kamangmangan, ang mga tao ay magiging ganap na mulat na ang pagtanggap ng tanda ay pagsamba sa halimaw. Napakalakas ng panlilinlang na kahit ang marami ay magbibigay katwiran sa kanilang desisyon, iniisip na ito ang kailangan para mabuhay at magkaroon ng kapayapaan. Ngunit ang katotohanan, ang pagtanggap sa tanda ay tahasang paghihimagsik sa Diyos. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 14 versikulo 10 ang nakakatakot na hatol, iinom siya ng alak ng galit ng Diyos, na ibinuhos na walang halo sa saro ng kanyang puot. Ito lang ang kasalanan sa kasulatan na tiyak na magdadala ng walang hanggang kapahamakan na hindi na matatakasan. Dapat nitong gisingin ang bawat mananampalataya. Hindi basta-basta ibinubuhos ng Diyos ang kanyang galit, at ang kanyang mga babala ay hindi pinalalaki. Kung ang pagtanggap ng tanda ay nangangahulugang ganap at walang hanggang paghiwalay sa kanya, ito ay isang pagtataksil na hindi natin dapat isiping posible. Ito ang pinal na pagtanggi sa kanyang awa at hayagang panata ng katapatan sa sistema ni Satanas. Ang nakakagulat, kahit na malinaw ang babala ng Diyos, marami pa rin ang tatanggap nito. Hindi ko lubos maunawaan, pero ipinakita na ng Diyos, ang mga tatanggap nito ay lampas na sa kaligtasan. Kaya't gagawin ni Satanas ang lahat, manlinlang, manakot, at pumilit, para mapasunod ang tao. Ngunit ang mga tao ng Diyos ay kailangang tumayo ng matatag, batid na walang pansamantalang paghihirap ang katumbas ng takot na itapon sa lawa ng apoy. Bagaman naniniwala ako na ang mga mananampalataya ay kukunin sa rapture bago ang matinding kapigatian, mahalagang maunawaan na ang mga huling araw na ating ginagalawan ay puno na ng panlilinlang. Maaaring ikaw ay naniniwala sa mid-tribulation o post-tribulation rapture, pero anuman ang iyong pananaw, tandaan, ang huling panahon ay panahon ng matinding panlilinlang. Ang pagtanggi sa tanda ay pagpili sa Diyos kahit pakapalit nito ang iyong buhay. Ang mga propesya sa Biblia ay ibinigay upang tayo'y ihanda, hindi upang tayo'y takutin. Dapat natin itong seryosohin at tiyakin na tayo'y handa. Ang panlilinlang ng mga huling araw ay magiging napakalakas na kahit ang mga hinirang ay maaaring madaya, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya't kailangan tayong mag-ugat sa kasulatan, sa panalangin, at sa gabay ng banal na espiritu. Ngayon ang panahon para patatagin ang ating pananampalataya at linangin ang malalim at matibay na kaugnayan kay Jesu Kristo. Tanging sa Kanya lang ang takas mula sa darating na hatol. Sinasabi sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 12, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. At sinabi mismo ni Jesus sa Juan Kapitulo 14 versikulo 6, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ngayon ang panahon upang magsisi, manampalataya kay Jesus, at sumunod sa Kanya ng buong puso. Walang neutral na posisyon sa labanan ng mga kaluluwa, ikaw ay kay Kristo o ikaw ay sa mundo. Bagaman hindi pa hayagang lumilitaw ang Antikristo, ang espiritu ng Antikristo ay gumagalaw na ngayon sa mundo, gaya ng babala sa unang Juan Kapitulo 4 versikulo 3. Ang dyablo ay aktibong nanlilinlang, sumisira, at inihihiwalay ang mga tao sa Diyos. Tingnan mo kung paano bumabagsak ang moralidad. Tingnan mo kung paano inuusig ang Kristyanismo. Tingnan mo kung paano kinokontrol ng mga pamahalaan ang kapangyarihan at binabawasan ang mga kalayaan. Hindi ito mga aksidente kundi mga tanda ng panahon, patunay na ang mga huling kaganapan ng propesya ay mabilis nang dumarating. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat maging kampante, kundi maging mapagmatsyag sa panalangin at debosyon.
Kung nais nating hindi malinlang, kailangan nating malaman at sundin ang salita ng Diyos. Sabi sa Awit Kapitulo 119 versikulo 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso. Ang 11 Efeso ay nagtuturo sa atin na isuot ang buong baluti ng Diyos upang kayo ay manindigan laban sa mga pakana ng dyablo. Dapat tayong manatili kay Kristo, manalangin ng taimtim, at humingi ng patnubay ng banal na espiritu upang lakbayin ang mga mapanganib na panahong ito. Ang mundo ay maaaring magdilim, ngunit ang mga lumalakad na kasama ni Kristo ay magniningning bilang mga liwanag sa kadiliman. Ang oras para sa maligamgam na Kristyanismo ay tapos na. Ang sistema ng hayop ay magiging mas masahol pa sa inaakala ng sinuman, ngunit kung tayo ay kay Kristo, wala tayong dapat ikatakot. Ang hula sa Biblia ay ibinigay para ihanda tayo, hindi para takutin tayo. Dapat nating seryosohin ang mga babalang ito at tiyaking handa tayo. Ang panlilinlang sa mga huling araw ay magiging napakalakas na maging ang mga hinirang ay maaaring mailigaw kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya nga dapat tayong maging batayan sa banal na kasulatan, panalangin, at patnubay ng banal na espiritu. Ngayon na ang panahon para palakasin ang ating pananampalataya at linangin ang isang malalim, hindi natitinag na kaugnayan kay Jesu Kristo. Ang tanging pagtakas mula sa darating na paghuhukom ay sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Ang mga Gawa 4:12 ay nagpahayag, ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa iba, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa sangkatauhan upang tayo ay maligtas. Si Jesus mismo ang nagsabi sa Juan 14:6, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko.